Ating pong talakayin ngayon ang isang katanungan tungkol po sa bukol sa panga ng kanyang nanay. Pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo lang po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share. At mag-subscribe din po kayo para sa ganon, i-share nyo to sa mga friends nyo para makinabang din sila. Ano po ba ang mga sanhi ng bukol sa panga? Bukod sa cyst, no? Ang pagkakaroon po ng bukol sa panga, ito po ay dapat ipa-check up sa doktor para matukoy po yung eksaktong reason at mabigyan ng angkop na paggamot. Bukod sa cyst, narito ang ilang mga posibleng dahilan bakit may bukol sa panga. Yung hindi cancerous na tumor, maaring ito isang bukol na hindi naman cancerous, isang tumor. Itulad po na tinatawag ng odontoma. Ang odontoma, isa pong uri ng tumor na nabuo mula sa bawa na infection o nasira yung ngipin. Nung nasira na infection, ay nagkaroon po siya ng may namuong tumor, pero hindi man siya cancerous. Pwede itong magdulot din ito ng bukol sa panga. Meron din isang uri ng tumor nagmula sa enamel forming cell sa ngipin. Ang enamel forming cell sa ngipin, ito po yung, di ba kaya matigas yung ating ngipin? Yung matigas na panlabas, yan po yung enamel. Yan po ang panlabas na layer ng ngipin, yan ang enamel. Ang enamel, ito po yung pinakamatigas na tissue sa katawan ng tao, nagbibigay protection sa mga mas malambot na bahagi ng ngipin. Maaring medo sa enamel, may nagkaroon po doon ng tumor. Merong osteoma na tinatawag. Ito po hindi naman cancerous na tumor na buo sa buto ng ating ngipin. Yung lipoma, isang hindi naman cancerous na bukol na buo sa fat cell. O kaya merong infection, abscesses, nagdulot ng pamamaga at nagkaroon ng nana sa loob. Kaya nagbukol yung iyong panga. Yung namamagang kulani ay maaring dahil sa infection, kaya namaga yun, kaya nagkaroon po ng bukol sa panga. May tinatawag na salivary stone. Itong mga bato sa salivary gland, nagdudulot din ito ng pamamaga at bukol sa panga. Kaya mahalaga ay alamin ang eksaktong reason, yung bukol diyan sa panga. Iba-iba yan, depende sa individual. Ang bantayan mo yung mga simptomas. Bukod sa pagkakaroon po ng bukol, tingnan mo kung ano yung sintomas na nakikita sa nanay mo. Alam mo, para lumakas ang ating immune system, lalo na sa infection o cancer o tumor, meron na tayong vitamin C at super B complex sa katawan. Sa panahon po ng stress, sa panahon ng kulang sa tulog, over fatigue, ay madali tayong kapitan ng sakit. Ngayon, para palakasin ang ating immune system laban sa mga sakit na yan, tulad ng infection, para maprotektahan tayo sa mga free radical, pwedeng mag-cause ng cancer yan, ay mag-take na tayo ng vitamin C at super B complex para magkaroon tayo ng production ng isang uri ng protein na tinatawag natin collagen. Ito po yung nagpapalakas sa ating connective tissue, yung balat, yung buto, yung ating mga ugat, yung collagen. Kaya yan nakakatulong po ang vitamin C, super B complex dyan, Kaya nga po, para magkaroon tayo ng lakas, kasi yung food natin nako-convert into energy at tumutulong yan sa production ng red blood cells para magdala ng oxygen sa ating buong katawan. Kaya para pagka tayo po ay may bukol, merong sakit, kailangan po ay meron tayong protection, panlaban. Kasi sinasabi po kasi nila ang vitamin C, para siyang antibiotic vitamins, Kaya nga po, nasabi ko, bukod doon sa bukol sa panga, bantayan mo yung simptoma. May sakit ba?
Yun, nakakaramdam ba ng sakit dun sa bukol? Namamaga ba yung bukol? Namumula ba? Namamaga ba? Pagka ba lumulunok, ngumunguya, naapektuhan ba yung kanyang pagkain at paglunok? Nakakaramdam ba siya ng pamamanhid sa kanyang panga, sa kanyang dila, sa kanyang gilagid? Ang bukol ba ay nagdurugo? No? Yan po ay dapat yung nagpapabago ba ng boses mo, yung bukol na yan. Kasi pwedeng apektuhan yung boses mo dyan eh. Ikaw ba ay pumapayat, bumababa ba ang timbang? So, pagka po yan ay oo, yung mga tanong ko, yan ang mga simptoma na naramdaman bukod doon sa bukol sa panga, ay ipasuri na agad yan para matukoy. Magsagawa ng mga pagsusuri sa panga, meron ng physical examination, suriin ng doktor ang bukol at kapaligiran nun. At magkaroon sila ng medical history, meron ba kayong history ng cancer sa family? Dapat ma-x-ray yan, makita po yung panga, yung buto, yung ngipin, yung buong itong panga, ma-x-ray, ma-CT scan po para maging magbigay ng mas detalyadong image yung panga mo. Yung MRI, isang nagpapakita ng soft tissue sa iyong panga. O biopsy kaya, isang maliit na sample ng tissue, aalisin mula sa bukol, suriin sa microscope kung ito po ay cancerous. Kaya ang posibleng paggagamot ng bukol sa panga, depende anong pinanggalingan. Paalala po sa ating crystal oil. Ang ating pong crystal oil, ito po ay maraming benepisyo. Nagpapaginhawa ng kirot, sakit, pamamaga. Nakakatulong yan sa anumang pananakit sa tuhod, arthritis, sa rayuma, pangangalay, dulot ng minsan na arthritis, pananakit ng kalamnan, sakit ng batok, sakit ng ulo, nahihilo. Pahiran mo lang ng crystal oil. Yung aroma, nakaka-relax yung amoy. Nakakatulong para sumarap ang tulog mo. Ang crystal oil din po ay nakakabuti sa paghinga, nakakalis ng baran ng hininga, nakakaginhawa ng kati ng lalamunan, paninikip ng dibdib. May pangkalmanting epekto yan sa tiyan mo, makakatulong kung kinakabag ka, nag-acidic ka, masakit ang tiyan mo. Nakakatulong din yan sa pagkontrol ng pagsusuka. Pangontra din yan sa lamok kasi hindi gusto ng lamok, yung amoy niyan, tinataboy niya yung lamok. O, nakagat ka. Pag inaplas mo ng crystal, tanggal agad yung kate. Alam nyo, ang paggagamot po sa bukol sa panga ay kabilang po yung mga antibiotic. Dahil bakit ginagamit ang antibiotic? Kasi po ang antibiotic pumapatay ng bakterya at pumipigil sa paglariki nito. Kaya kung may bukol ka sa panga, sanhi ng isang bacterial infection, nakakatulong po sa pamamaga yung antibiotic. Lalo na kung lumalaki pa yung bukol, no? Ang mga antibiotic ay karaniwang iniinom sa pamamagitan ng bibig. Kung iba naman po, ini-injection sa malalang kaso. Ang gamot ay para pumasok sa daluyan ng dugo, umabot agad doon sa site ng infection, kung saan pinapatay nito ang bakterya na nagdudulot ng problema. Gaano po ba katagal bago gumaling? Ang paggamit po ng antibiotic ay depende sa uri ng infection at sa kalubhaan nito. Pero pag binigyan ka ng antibiotic, merong certain days hanggang kailan mo to iinumin para ganap na mawala yung mga bakterya. Kasi ang side effect po kasi ng antibiotic, pagtatae, pagsusuka, pantal, maaring allergy, no? Mahalagang tandaan, ang antibiotic hindi epektibo sa paggagamot sa bukol sa panga kung ito ay dahil sa tumor or cyst, no? Nagiging effective yung antibiotic kung may infection, no? Kaya napakahalaga na wag mag-atubili na kumonsulta sa dentista para matuklasan kung may problema ka talaga sa ngipin. Iwasan niyo po yung self-diagnose kasi po mahalagang pumunta ka sa isang professional para sa tamang diagnosis. Kasi yung mga eksperto, minsan iba-iba yung kanilang pananaw dyan.
Minsan, para makapagbigay sila ng tumpak na pagsusuri. Huwag niyong ipagpaliban ng pagkukonsulta. Para huwag lumala, no? Magtanong kayo, maghanda kayong mga listahan na itatanong niyo sa doktor. Para sa ganon ay mabigyan mo ng guide ang doktor na ma-diagnose ka ng tama. Paalala po sa activated charcoal, ang ating activated charcoal isang itim na pulbos nakalagay sa capsule. Ito ay galing sa kahoy, sa baon ng nyog. Matagal na itong ginagamit sa medicinal dahil may iba't ibang benepisyo ito. Meron siyang antibacterial properties, may ilang bakterya sa digestive system na napapatay niya. Nakakabawas ito ng pamamaga ng bituka. Activated charcoal nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga sa digestive system at ito'y maganda sa kalusugan ng ating gut, ng ating tiyan, ng bituka, colon, no? At ito po ay maganda sa pagkalason. Kung na-food poison ka o na-overdose ka sa gamot, pang-control po yan ng diarrhea din. At sumisip-sip ito ng excess liquid sa bituka, tumutulong sa pag-control ng diarrhea. Pampaginhawa ito sa kabag at sinisip-sip niya yung gas at toxin sa bituka. Napapabango niya yung hininga mo. Kasi po yung sinisip-sip ng bakterya at niya yung bakterya at toxin sa bibig, nakakatulong para mawala ang bad breath. Yan po yung available sa Patnubay. Wala na po tayong office mula nung pandemic, kaya ako, pagka interesado kayo sa ating mga health products, pinapadeliver ko po sa rider. I-charge na lang sa inyo ang shipping fee, cash on delivery. Ngayon, ano po ba yung, ang tanong nyo po sa doktor palagi, gaano ba katagal ako gumaling? Sa pamamagitan po ng inyong pagiging proactive, pagsunod sa payo ng doktor, maganda po resulta. Ang ibig sabihin ng proactive na nagpaplano kayo ng maaga para makamit mo yung madali mong kagalingan, no? Kaya mahalaga talaga na ipa-check up mo yung nanay mo, maring isang simpleng cyst lang o baka may seryoso pang kondisyon. Paalala po sa calcium magnesium, ito pong calcium magnesium, ito yung mineral na nagpapanatili ng kalusugan ng buto at ngipin natin at saka yung proper contraction ng ating kalamnan. At ito po'y maganda po sa pangunahing nagbibigay lakas sa ating mga buto at kalamnan. At mahalaga din po ito sa function ng ating nervyos. At ito po'y maganda para masipsip mo yung calcium at lumakas ang density ng buto mo. Kung may calcium magnesium ka, nare-relax yung kalamnan mo. Nare-regulate pa yung presyon ng dugo mo. At kasangkot din ito sa production ng energy. Tumutulong sa pag-regulate ng pattern ng tulog. Ang doktor po magbibigay ng tamang doses at paggamot sa iyong condition. Maring kailangan sumailalim ka sa pagsusuri tulad ng CT scan, MRI para matukoy ang sanhi ng inyong bukol sa panga, no? Kaya malaking tulong po na magkaroon po kayo ng contribution. Huwag niyong babaliwaliin anumang sakit na nasa inyo. Obserbahan, subaybayan, yung pagbabago, yung hugis, yung kulay, yung laki ng bukol. At ito ba ay masakit? Ito po ba'y nahirapan ka bang kumain, lumunok? Ikaw ba ay nilalagnat ba yan? At ito po ba ay parang tinutusok-tusok? Nakakaramdam ka ba na parang nangingima yung panga mo? Ay kailangan po ay dapat masubaybayan ang pagbabago ng bukol na yan. Kailangan mo din ng kalinisan ng bibig. Kasi po yung paggamit ng mouthwash, flossing, kasi para hindi kumalat yung infeksyon sa ibang bahagi ng katawan tulad ng baga at utak. Ang kalinisan po ng bibig, maiwasan ang complication nito. Doon sa bukol, pwedeng maglagay ka dyan ng maligamgam na compress 15 to 20 minutes. Maraming beses sa isang araw
para maiwasan ang paglaki nito. Kung kailan ng over-the-counter panlaban sa bukol, ay pareseta po kayo sa doktor. At kailangan po ang laging sundin ang tagubilin ng doktor ninyo. Tulad na sabi ko, iwasan po natin ang yung self-diagnosis. Iwasan mong kumain ng matigas o malutong na pagkain. Iwasan mo rin yung mainit o maanghang na pagkain, no? Nagpapalala dyan sa bukol na yan. Uminom ka ng maraming tubig, makatulong para wag lumaki iyan, no? Mahalaga na humingi ka ng payo sa dentista para sa ganon ay mapabuti ang iyong kalagayan. Yung po bang mahalaga sabihin sa yung doktor, lahat ng yung iniinom na gamot, lahat ng yung nararamdaman, kung may mga herbal supplement kang tinitake, i-report mo to sa kanya. Subukan mong meron kang sapat na oras ng pahinga. Kasi po, pagka kayo ay may karamdaman, ay kailangan po ay pilitin na nagkakaroon kayo ng tamang pahinga. Kasi pagka nagpapahinga ka, madali kang gumaling sa karamdaman mo, no? Kaya mahalaga na sundin mo yung mga payo ng doktor mo para sa ganon ay mabilis kang gumaling sa iyong karamdaman, no? Kaya inulit ko, ang mga doktor na pwede mong pantahan, dentista, number 1 yon. At may x-ray ka. Anumang pagkain na nakaka-trigger sa bukol mo, iwasan mo, no? At ang mga gamot na ibibigay sa iyo depende sa diagnosis niya. Yung omega-3 po, fatty acid, ito po ay hindi ito nagagawa sa katawan. Mahalaga po na nakaka-take ka nito. Ang omega-3, ito yung nakakatulong po ito sa pagbawas sa panganib sa sakit sa puso. At ito ay tumutulong sa pagbawas ng panganib sa inflammation. Diba? Namamagayon, mga bukol, no? Maganda po mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan, address, kasama na po yung barangay nyo, yung cellphone number ninyo. Kung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga health products, pa-deliver po natin yung sa rider. Cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Psalms chapter 34 verse 19. Ito po sinasabi, maraming mga paghihirap ang mga matuwid, ngunit ang Panginoon ay nagliligtas sa kanila sa lahat ng ito. Tayo pong mga siba, sinasabi niya, kung kailan ako naging Christian, mas ang dami kong problema. Kasi nga, ang matuwid na tao ay marami pong mga pagsubok. Pero ang pangako ng Diyos, ang Panginoon ay nagliligtas sa kanila sa lahat ng ito. Ito po isang katiyakan sa harapan ng mga kahirapan, pagdurusa, na ang mga taong matuwid, no, nagsusumikap na sundin ang daan ng Diyos, no, sa pag nakakaranas ng pagsubok at paghihirap sa buhay. Ang verse na ito, sinasabi, ililigtas tayo sa lahat ng paghihirap. At ang mga paghihirap ay hindi maiiwasan. Kilalanin po natin sa buhay natin, basta maging alipin tayo ng kabutihan, hindi tayo magiging alipin ng kasamaan. Kung tayo nabubuhay ayon sa batas at kalooban ng Diyos, bagamat tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan, pagsubok sa buhay, nasa atin lagi ang pagliligtas. Sabi niya, ang Diyos ay tapat na iligtas ang kanyang mga nilalang sa paghihirap. Kaya nag-aalok siya sa atin ng pag-asa sa panahon ng kahirapan. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababay kahit hindi natin naintindihan bakit nangyayari yung mga pagsubok. Magtiwala ka lang, matatapos din ito. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all. Magandang gabi po sa inyo.